Alam niyo po, tomorrow will be a great day for Macau because we are a history maker. Tama po? Kaya pag nagbukas, bukas po, we have to go there, okay? Dahil kabilang po kayo sa history maker, ito po yung kauna-unahan na mangyayari po sa Macau na nagsama-sama po ang 14 churches para po sa festival na ito. So tonight we will be talking about the Festival of Praise, okay? Alam niyo po, the feast or festival is intended to express our relationship with God. Kaya napakahalaga po. Hindi po ito invento ng demonyo, ng kaaway. Ito po ay nilikha po ng Diyos. Para po sa bansa ng Israel, marami po siyang ibinigay ng mga festivities or festival para po palagi po siyang maalala. Bakit po? Kasi po ang tao malilimutin. Tama? Yung nakausap mo ngayon, pinakilala sa iyo, hindi ba maya-maya nakalimutan mo na yung pangalan. Tama po? Okay? And then yung nangutang sa iyo, nakalimutan na, nautangan ka pala niya. Kaya hindi ka na niya nabayaran. Tama po? Because madali po makalimot ang tao. Kaya po, itinalaga po yung mga festivities o yung mga festival para po maalala po natin ang kabutihan po ng Diyos. Sabi po sa Exodus 12:14, this is a day to remember each year from generation to generation. Kung titingnan po natin, ang Book of Exodus po ay sinulat po 3,000 years ago. And then you must celebrate it as a special festival to the Lord. Okay? And this is a law for all time. Okay? Kaya batas. Okay? Na dapat po ay nagse-celebrate po tayo ng papuri sa ating pong Diyos. Ano-ano po yung mga festivals na sinabi sa atin ng Panginoon na kanyang dapat sundin po natin na i-celebrate po natin sa the book of sa mga Israelitas. Sabi po niya, i-celebrate ninyo yung Passover. So ano yung Passover? Ito po yung time po ng mga Israelita, nasa Egypt po sila na kung saan pinunasan po nila yung kanilang hamba ng mga pintuan para po hindi po pumamasok yung espiritu ng kamatayan. Okay? Yun po yung kanila pong sineselebrate. And then at the same time, yung day na po yun, yung Passover po nun, after po nun, sila po ay napalaya na po sa kanila pong pagkakaalipin for 400 years. And then nung umalis po sila, ay meron pa po silang mga take away. Meron pa po silang mga tapaw, okay? Yung mga earrings, yung mga jewelry, ng mga Egyptian ay kanila pong ibinigay sa kanila pong pagliban. And then they also celebrate the unleavened bread. Okay? So ano po yung unleavened? Ibig po sabihin yung pong tinapay na wala pong levadura. Ibig po sabihin po ng levadura is a sin. Ibig po sabihin, isatabi na po natin ang lahat ng ating po mga kasalanan, ang lahat ng mga hindi po natin magagandang mga ginawa. Ito po yung pagpapaalala po sa kanila. Sa 1 Corinthians 5:8, sabi ito, let us celebrate the festival not with the old bread of wickedness and evil, but with the new bread of sincerity and truth. Okay? So patuloy po natin i-celebrate ang pagpupuri sa ating Panginoon. And then the other po na kanila pong sineselebrate is the Feast of Pentecost. So it was a celebration honoring the Lord as provider of all the crops. Ito po yung sineselebrate po nila dahil parang harvest po ito na kung saan ay pinagpapasalamat po nila yung kanila pong ani. It is a time for gratitude for God's guidance. Ito po yung araw ng pagpapasalamat sa patuloy na paggabay ng Diyos sa kanila pong buhay. Sino po naniniwala na ginagabayan ka ng Diyos sa araw-araw? Okay, amen. And then a reminder of the importance of obedience to His Word. At pagpapaalala sa patuloy po natin pagsunod sa Kanya po mga salita. And then there is also the Sukkot, the Feast of Tabernacle. Ano po yun? Ibig po sabihin po nun is a reminder of God's provision, protection, and presence among us. Kaninang umaga po, meron po ako tinurong prayer. So yung 3 P's, 3 P, tandaan mo sa bawat umaga. Provision, protection, at presensya ng Diyos. Amen? Yan ang dapat na araw-araw na ipanalangin mo. And then as you grow deeper, okay, baka madagdagan po yung mga letter P's na dapat po nating ipanalangin. And then they also celebrate the Sabbath day. What is Sabbath day? Sabbath day actually is Sabado. Okay? Kaya po merong Sabadista. They only worship during Saturdays. Sabbath day falls on Friday, 5 o'clock. Sa Biyernes po ng 5 o'clock, ayan na po, start na po ng Sabat. Hanggang alas 6 po ng gabi rin ng Sabado. Okay? So, paano yan, Pastor? Nagtatrabaho ko. Paano ba yan? Sasabihin ko ba sa amo ko na kinakailangan ko mag-Sabbath rest? Okay?
Sabado. Okay? So, no. Huwag kang sabihin. Bakit? Kasi baka mamaya, siyempre, ano sapat pinagsasabi mo? Di ba? Hindi tayo oo. So, ibig sabihin, ang sabi natin, Panginoong Jesus, kasi po, sa Ten Commandments, kasama po yan eh. Di po ba, sabi nga, ano po natin yung, iliban po natin yung araw ng Sabat. Kaya sa mga Israelita po yun. But we are not Israelite, we are Gentile. Tayo po yung mga Hentil. So sa kanila po, talaga pong kinakailangan gawin po nila yon. So ngayon po, lalo-lalo na po dito sa Macau, hindi po madali ang ating pong day off. Sino yung nagde-day off ng Monday? Sino yung nagde-day off ng Tuesday? Wednesday? Thursday? O di ba? International? Yung iba magulo. Di ba ba? Ewan ko, hindi ko alam. Wala pa ako schedule. Kaya hindi kita masasagot. Hindi po ba? So ano ibig sabihin nung, sa mga pastor po, usually po ang kanila pong Sabbath, they make it Monday. Para pagkatapos ng laban, ng preparation, and then ang pagpipreach, they make it Monday. Ako rin po, gusto ko po Monday, medyo pahinga po. And then para po makarecover. And then sa Middle East, ang kanila pong Sabbath is Friday. Okay? Pero sa Macau, any day. Okay? Kasi po, mahirap, okay? So, ibig po sabihin nito, of course, some of us, hindi po tayo nakakapag-day off minsan once a week o minsan twice, isang beses lang sa loob na dalawang linggo. So, make it a point na yung holiday mo, hindi lang puro tulog at puro kain at puro good time. Make it a point na pagka ikaw ay naka-day off, spend time with the Lord. Okay, gugulin mo. Of course, we need to have some physical renewal. Pero kinakailangan po natin ng spiritual renewal para ma-renew po yung ating po mga spirit. Okay? Okay ba yan? Okay, sabi mo, may natututunan ako ngayon. Okay? So now, dito po sa Macau, we celebrate a lot of festivals. Ano po yung mga festivals ating po sineselebrate? Meron pong Mooncake Festival. Kakain ka ng mooncake o kaya titingin ka sa buwan. O kaya mag-iilaw ka ng mga lantern. Okay? That's how they celebrate it. And then parating na rin po yung food festival. Okay? 2 linggong kainan. Yung iba matatalino. Di ba ba? Every 10:50 ng gabi pupunta doon para mamura na lang ang kanilang bibiling pagkain. Okay? Para doble ang kanilang pong mabibili. And then we have some, Lunar New Year. Di ba ba? Chinese. It's another festival, Chinese New Year. And then, we have Dragon Boat Festival. Di ba? Qingming, Dragon Boat. Pagkain na naman, sumang matataba. Di ba? Yung kanilang kinakain. Tama po? So ibig ko sabihin, mga kapatid, there are a lot of festival, pero wala po mga festivals na kung saan ay nagko-commemorate ng pag-alala sa ating pong Diyos. Kaya, tomorrow, di po ba? Kaya po, this one, binigay po sa akin ni Lord that why not establish a praise festival para naman ma-commemorate, mapaalalahanan tayo palagi ng kabutihan ng Diyos. Amen? Kaya sabi mo sa kanila, kaya bukas huwag kang mawawala, ha? Okay. Pwedeng mag-sick leave. Hindi, biro lang po, okay? Okay. And then, so ano po yung importance? What is the importance of festival or praise festival? Of course, we are uniting in celebration. Tayo pong natin nagkakaisa to celebrate the goodness of God in our life. Tayo pong natin nagkakaisa sa pag-worship, sa pagpapasalamat sa lahat-lahat ng Kanya po mga ginawa sa ating po mga buhay. And then, unity, alam nyo po, is very, very hard for the body of Christ to unite. Sa isang pamilya, minsan mahirap na nga po eh. Sa church, minsan mahirap din. Di ba ba? Pero hindi sa ABCF. Amen? Dahil mababait ang mga tao dito eh. Okay? Amen. Sabi mo, kaya pala mabait ka na ngayon. Kahit na hindi halata. Okay? Kaya kahit na po ang ating po Panginoon Kristo, it is His prayer. It is His confession. Sabi sa John 17:23, so that they may be brought to complete unity. Di ba ba? Yan ang nais ng Panginoon. Complete unity. Then the world will know that you sent me and have loved them even as you have loved me. Okay? Kaya po nakikita po ang unity is the reason of our love for each other. Tama? Okay? Kahit na minsan nagkakatampu-tampuhan,
Okay? Pero nagkakabati-bati pa rin dahil sa pag-ibig ng Diyos sa bawat sa po sa atin. Amen? Kaya po sa Psalms chapter 133 verse 1, how good and pleasant it is when God's people live together in unity. So, iko-contrast po natin ito, yung kapaligtaran po nito, how bad and ugly it is when God's people are not living together in unity. Napakapangit. Di po ba? Just imagine, umating ka ng church, may kagalit ka. Uy, sa umaga ba atin yan? Sa umaga yan, sa gabi na ako atin. Di po ba? Tama po? So, hindi mo ba napakapangit? Meron kang iniiwasan. Tama po? So, kaya po yung ayaw po ng Panginoon na tayo pinag-aaway-away, di nagkakasundo-sundo, nagsiselos-selos, ingit-ingit, di po ba? And then, chismis-chismis. Okay? So, ano pong gagawin po natin? We have to respect and forgive one another. Okay? Kahit na minsan hindi ka galang-galang yung katabi mo, irespeto mo yan. Okay? And then, work out conflicts. Okay, hindi po natin maiwasan yun. Hindi po ba? Minsan po, wala pong filter yung ating po mga salita, nakakasakit ka na. Hindi po ba? So, filter po natin. Paano po natin ma-filter yung ating po mga sinasabi? Practicein mo. Na kahit na minsan close na close kayo ng kaibigan mo, huwag kang magpapabaya ng mga salita mo na baka akala mo, friend ko naman yan eh. Kasi po, yung nasasabi mo sa kaibigan mo, ay masasabi mo rin doon sa kahit na hindi mo masyadong close. Okay? Okay ba yan? Okay, sabihin po natin, kaya po, paano po yan? Kaya po, kami, even us, pinapractice po namin yun sa aming po mga anak, okay? So, yung aming pong respeto sa bawat isa. Lalo-lalo na po yung pagkapasalamat. Kahit po mag-asawa kami, we keep on thanking each other. Okay? Kung siya'y nagbayad, thank you. Okay, ng aming pagkain, which is palagi naman siya. So, marami ako, thank you, thank you, thank you. Okay, hindi mo ba? Tama po. So, and then, unity doesn't mean uniformity. Hindi porket magkamukha kayo, hindi porket hindi niya ito'y gusto, ay hindi mo na rin siya gusto, of course. Di ba? Dapat po, we should embrace diversity in the body of Christ. Kaya kung pupunta po kayo sa ibang church, iba po ang kanila pong pag-worship po doon. Di po ba? Minsan marami po silang mga tambourine. Diba? Nakaputi pa sila. May mga kung ano mga sash ang kanila nakapalupot sa kanilang katawan. So, okay. Let's just continue to respect them. Okay? Doon po sila nabibless. Amen? So, and then be a peacemaker. Okay? Not a troublemaker. Okay, amen. Kung alam mo na nagkakagalit, huwag ka nang gumatong. Oo nga, ganyan nga yan eh. Nainis nga ako dyan, 10 taon na. Hindi ko makakalimutan ang ginawa niya sa akin. Hindi po ba? So be a peacemaker. And then always pray for unity. Alam niyo po, palagi po natin dapat ipanalangin natin po unity. Bakit po? Kasi po ang demonyo, palagi pong sumisingit yan. Palagi po niyang sisirain ang ating pong pagkakaisa. Okay? Amen? And then, of course, in our praise festival, it will strengthen our faith. This one I guarantee you, na talagang titibay po ang inyong pong pananampalataya. May empower po kayo, may encourage po kayo, pagka tayo po ay nakapag-attend po ng ating pong praise festival. Alam niyo po, pagka kayo, sino po yung nakapunta na po ng food festival? Okay, hindi po ba? When we go to the food festival, of course, kakain ka. Tama? Kakain ka, and then it strengthens your physical body. Tama? So it's the same thing. Pagka tayo po yung nagpunta ng praise festival, para po yung spiritual buffet na kung saan ay may strengthen yung ating pong pananampalataya. Okay? Amen. And then sa Psalms 28, verse 7, sabi dito, the Lord, sabay-sabay po natin basahin, the Lord is my strength and my shield. My heart trusts in Him, and He helps me. My heart leaps for joy, and with my song, I praise Him. Amen? So sa pagpupuri po natin sa ating po Panginoon, ano po nangyayari? Nagkakaroon po tayo ng kalakasan. Nagkakaroon po tayo ng proteksyon. Bakit po tayo nagkakaroon ng proteksyon? Alam niyo po, in the spiritual realm, hindi po natin nakikita kung nasaan yung ating pong kaaway. Po? Okay, so of course, when we have a unseen, hindi po natin nakikita yung ating pong kaaway. Meron din po tayong unseen na mga kalasag.
unseen na protection na walang iba na ito po'y bunga ng ating pong pagpupuri sa ating pong Diyos. Amen? At ang nakakatawa pa po nito, may mga bagay na hindi po natin kayang gawin, nagkakaroon po tayo ng invisible helper. Okay, sabi dito, my heart trusts in Him. Sa ating po pagtitiwala, nagkakaroon po tayo ng tulong. Yung mga bagay na hindi mo nagagawa noon, ay magagawa mo na ngayon. Amen? Dahil sa tulong ng ating pong Panginoon sa pamamagitan ng ating pong pagpupuri po sa Kanya. Okay? And then number 3, ano po yung mangyayari? It cultivates gratitude. Okay? So yun po yung kabaligtaran ng reklamo. Okay? Pagka natapos ka na ng pagreklamo, kung ayaw mo na ikaw yung maging reklamador, sino po dito yung gusto nyo mabuhay ko yung reklamador sa habang buhay? Okay? Wala pong nangangarap na maging reklamador. Di po ba? It is a part of our sinful nature, yung ating po pagrereklamo. So para maiwasan po natin ito, let's continue to cultivate our gratitude. Ibig ko sabihin ito, patuloy po natin punuin ang ating pong puso ng pasasalamat. Tignan po natin, pasalamat po tayo, mag-practice po tayo ng pasasalamat kahit po doon sa mga maliliit na bagay. Huwag lamang po tayo magpasalamat doon sa mga lalaking blessings na ipinagkakaloob ng ating po Panginoon. Amen? Pag-gising mo ng umagang, pasalamat ka agad. Di ba, buhay ka pa. Tama? Pasalamat tayo sa ating pong mga kinakain. Pasalamat po tayo sa ating pong trabaho. Pasalamat po tayo sa ating pong church. Pasalamat ka doon sa katabi mo. Di ba? Di ba? Hindi ka iniistorbo. Hindi ka kinukulit. Hindi natutulog. Okay? And then, kaya po, let's continue to cultivate our gratitude. Amen? Alam niyo po, one of the most hateful person, isa po sa mga tao na nakakainis, yung po mga taong hindi po marunong magpasalamat. Tama po? Okay? In-invite mo sa birthday, pinakain mo na, ikaw pa yung nagpakain ng cake. Di ba? Ikaw pa yung nagluto, ikaw pa yung nagligpit. Pagkatapos, hindi man lang nagpasalamat. Di ba? Sino yung matutuwa nung ganun? Di ba? Kaya po, it's very, very important for us na palagi po tayo matuto magpasalamat. And then Colossians 3:16, let the message of Christ dwell among you richly. Pagka sinabi pong richly, sometimes ang ating pong another word for richly is prosperity. So tandaan po natin palagi mga kapatid, ano po? Yung iba pong mga tao, they have a narrow view about the word richly or prosperity. Pagka narinig po nila yung richly o prosperity, kala po nila pera lang ito, pera datong. Okay? O pataka. Okay? Pero kung babasahin po natin ito, hindi po ba sabi dito, let the message of Christ dwell among you richly. Okay? Yung mensahe po ng ating po Panginoon, yun po yung nakapagpapayaman po sa atin spiritually. Kung tayo po yung mapagyaman materially o financially, bonus lang po yun. Pero ang nangyayari po, para po tayo maging tunay na mayaman, pagka tayo na kay Kristo ay yung kanya pong mensahe sa ating pong puso. Okay? Alam niyo po, ibang tao, they talk about prosperity, pera lang yung kanila pong nasa isip. Okay? Kaya po, so let's forgive them. Patawarin po natin sila. Kung minsan, sinasabi, they will accuse you, puro prosperity lang sinasabi niyan. But our prosperity that we're talking about is the message of Christ that is dwelling in us. Okay? Yung mensahe ng ating pong Panginoong Jesucristo. Okay? Amen. And then, tuloy po natin, sabi dito, as you teach and admonish one another with all wisdom through psalms. Ano po yung psalms? Awit. Okay? Hymns. Ano yung hymns? Hymno. Okay? And songs, ang mga awitin from the Spirit. Singing to God with gratitude in your heart. Hindi ba nandoon naman po palagi yung salitang gratitude? Di lamang po pala tayo kumakanta lamang. Okay? Nagli-lip-sing o whatever. Tayo po kumakanta palagi na meron pasasalamat sa ating pong Panginoon. Okay? And then last I think it's fourth to the last. And then as we celebrate the festival of praise, we will encounter God's presence. Yun po yung asahan po natin. Alam niyo po, this should be one of the prayer that we should be praying every day in our life. Yung presensya po ng Diyos. Okay? Hallelujah. Kaya nga sabi ni Haring David, nung panahon na siya po, lungkot na lungkot, down na down ng kanya pong buhay, sabi niya, restore unto me the joy of my salvation and renew the right spirit within me. Kanta rin po yun, di po ba? Kinakanta po natin yun. Okay? And then, kaya po, make it your prayers to have a fresh encounter with God.
every day in our life. Okay? Why? Kasi po, the presence of God is heaven. Okay? Yun po yung ating pong kalangitan. Doon po natin mararanasan ang langit sa lupa, ang kanya pong presensya. Na kahit na sila nagkakagulo na dyan, pero meron ka pa rin kapayapaan, meron ka pa rin kagalakan sa iyong puso dahil sa presensya ng Diyos sa iyong buhay. Amen? Hallelujah. Sige, palabakan mo na si Lord. Hallelujah. Yes, Lord, we just want to encounter your presence tonight. Sa Psalms 100 verse 4, so ano po ba yung gagawin po natin every time that we will be going, every time that we will be entering a church? Unang-una sa lahat, let's enter His gates with thanksgiving and His courts with praise. Okay? And give thanks to Him and praise His name. Hindi po ba palagi po sinasabi, 2 beses inulit yung salitang salamat and then 2 beses din pong inulit yung salitang praise? Di po ba? Kasi po, doon po talaga makikita kung sino po talaga yun. Tunay na Kristiyano at saka yung hindi tunay na Kristiyano. Yung tunay na Kristiyano, yung palagi po niya may pasasalamat. Hindi yan palagi nagkukuha, kulang na nga paano pa ako magbibigay? No. Hindi ka kukulangin. Hindi ka kukulangin kung iniisip mo na magtiwala palagi sa Diyos. Okay? Kasi po yung hindi po mga nagtitiwala sa Diyos, palagi pong kakapusin yan. Ako naranasan ko na po na ang dalawang bagay. Naranasan ko na pong ibigay yung para kay Lord. Naranasan ko rin po na, hindi, baka kakapusin ako. Pero mas masaya po yung talaga pong sumusunod tayo sa ating pong Diyos. Amen? Hallelujah. And then, sa Psalm 16 verse 11, you make known to me the path of life, you will fill me with the joy in your presence. Meron pong kagalakan sa presensya po ng Diyos. Okay? And then, with eternal pleasures at your right hand. Kaya po in the book of Exodus, doon po sa kwento po about sa kila Moses, yung paglisan po lahat ng po mga Israelita sa lugar ng Ehipto. Siyempre po, just imagine, si Moses, siya po yung pastor during that time, 3 million ang kanya pong follower. Yung kanya pong, at yung 3 million, ako matitigas ang ulo, mabuti hindi katulad ng katabi mo. Yan, mabait yan. Di ba, malambot ang ulo niyan. Hindi po ba? 3 million na matitigas ang ulo. Okay? So just imagine, kaya po alam na ni Moses na siya po yung may stress. Pero sabi ng Panginoon, my presence will go with you. Ang presensya ko ay sasayo. Kasi po pagka nasa atin po yung presensya po ng Diyos, yung mga bagay na hindi po natin inaakala na magagawa po natin, ay magagawa po natin dahil sa Kanya pong presensya. Yung mga bagay na naka-stress, ay hindi ka mai-stress. Sabi dito, and I will give you rest. Bibigyan kanya ng kapayapaan. And then lastly po, on our praise festival, this will be our way of sharing our faith with the world. Ito po yung pamamaraan po natin para ipakita po natin sa mundong ito, ang dami rin pala mga Christian sa Pilipinas, sa Macau. Hindi po ba? At makita po nila kung paano po tayo nagkakaisa, paano tayo magpuri, paano po tayo magpasalamat, paano po tayo nagpapagamit sa ating pong Diyos. Amen? Kaya wag po tayong, kung atin ka, magsama ka na. Okay? Sabi mo nga sa katabi mo, magsama na tayo bukas. Okay, amen. Kaya in 1 Peter, okay, sabay-sabay po natin basahin, but you are a chosen people, a royal priesthood, a holy nation, God's special possession, that you may declare the praises of Him who called you out of darkness into His wonderful light. Amen. Hallelujah. Ilan po sa atin dito yung natutuwa ka, nasa Panginoon ka na? Hallelujah. Alam niyo po, ang buhay po natin, ako po, isa na po ako doon. Ang buhay ko natin, nasa dilim. Okay? Alam ko po na marami rin po sa atin. Ang gulo ng buhay po natin, hindi po natin alam kung saan direction po tayo. Okay? Minsan inom dito, minsan sugal dito, kung ano-ano lamang po yung ating pong buhay. Pero dahil po sa kabutihan ng Diyos, dahil po sa liwanag na Kanya pong ipinakita sa pamamagitan ng Kanya pong salita, ang buhay ko po ay nabago. And I believe na ang buhay po ninyo na binago niya ay patuloy pa magkakaroon ng pagbabago. Amen? Hallelujah. Praise God. Sige po tayo po lahat ay tumayo. Let's continue to declare the praises of Him who called us out of darkness into His wonderful light. Patuloy po natin siyang purihin. Patuloy po natin siya pasalamatan. Patuloy po tayong magbunyi, magalak sa Kanya pong kabutihan sa ating pong mga buhay. So mga kapatid, tomorrow, hallelujah, tayo po yung magkaisa to celebrate this festival, commemorating the goodness of God, commemorating His faithfulness, commemorating His redemption unto us.
sa kanya pong pagkakatabo sa atin, sa kanya pong patuloy na paglilinis po sa atin. And always expect that we will encounter His presence. Okay? And then, of course, patuloy po nating alalahanin. Ngayon pa lamang po, mag-meditate po tayo na lahat-lahat ng kabutihan ng Diyos na ginawa niya po sa ating pong buhay. Hallelujah. Hindi lamang po nung nasa Pilipinas po tayo, maging nandito po tayo sa Macau, hindi po siya nagsasawa na tayo'y paulanan ng kanya pong biyaya, na paulanan ng kanya pong mga pagpapala. Amen. At tayo po'y manampalataya as we go, as we celebrate with our other brothers and sisters in Christ, sa iba pong mga churches, ang ating pong pananampalataya ay mas lalo pang lalakas at mas lalo pang titibay. Amen? So tonight, hallelujah, let's continue to prepare our heart as we give Him all the praises and all the thanksgiving that belongs to Him. Hallelujah. Panginoon, once again, we just want to thank You for all Your goodness, for all Your love, for Your faithfulness in our lives. Panginoon, di po kayo magsasawa na Ikaw ay purihin. Di po kayo magsasawa na Ikaw ay pasalamatan. Di po kami magsasawa na Ikaw ay sambahin at bigyan ng kalawalatian. Dahil You deserve, Lord God, all the praises and glory. In Jesus' name we pray.